At yun nga no mga kabayan, pag-usapan nga po natin na ito pong panunumpa po ni Congressman Marcoleta bilang senator. At bago nga po tayo mapunta dyan, magbalik tanaw nga po tayo. Magbalik tanaw po tayo doon sa mga panahong binubuli po si Congressman Marcoleta. Alam niyo mga kabayan, nasampal to sa pagbubuka ni Paduano. At nung ilan pa dyan sa mga crocodile dyan sa kamara. Kung babalikan natin yung mga panahon mga kabayan na kung saan di ba? Yung Quadcom, Tricom, di ba? Pumupunta dyan si Congressman Marcoleta. Ano pong ginagawa po nila? Binubuli po. Di ba? Nakikita niyo po, kawawa si Congressman Marcoleta kung hindi po pagsasalitain. Pinupuntahan, tinatapik-tapik pa. Balikan po natin kasi magandang maganda pong tawag mo dito. Magandang topic. Yung balik tanaw. Bago po natin panoorin yung panunumpa panunumpa ni Congressman Marcoleta. Balik tanaw po tayo mga bayan doon sa ginawang pambubuli ni Paduano kay Congressman Marcoleta. Ano po bang ginawang pambubuli ni Paduano? Ito po mga bayan Paduano Marcoleta. Ayan po mga bayan, panoorin po natin. Ayan Lagi ka naman gumagan yan. Anong ina-ito legislation na pinag-usapan? Sino nag-establish? Wala nga prior determination. Hindi po siya walang panilin mga bayan. Pinapalabas po nila parang magmumukha ko sa mga si Congressman Marcoleta. Tatawan-tawanan, tatawan-tawanan pa Ito mga bayan Is he rebuking this committee? Ito yan. Ayan mga bayan Wala ka naman sasagot kasi lagi ka naman gumagan yan. Anong ina-ito legislation na pinag-usapan? Sino nag-establish? Wala nga prior determination. Ang pambubuli ito si Ako, pwede nyo makasama si Paduano, si Unggoy, si Umaso. Hoy, wala ka na sa Kunsano, wala ka na sa Kulis mo na bakit ka na hindi din bilang sa iyo yung mga vlogger pagkakataon na to ng mga vlogger boy contempt boy contempt, buti nga sa iyo ito, panoorin mo yung binubuli nyo ito na yung binubuli nyo na congressman, si Congressman at ngayon tawagin natin Senator Marcoleta mga kabayan, palakpakan ito, panoorin po natin Para makapanayam si Senator Rodante Marcoleta. Mads, magandang hapon sa inyo dyan, kasama si Senator Marcoleta. Grabe mga bayan, sarap sa tinga, Senator Marcoleta, sarap sa pakinggan, sarap sa tinga mga bayan. Yung NPA NPA Karapali mas masarap sa tinga yata Hindi kasi wala na siya sa kapagyarihan niya mga bayan wala na siya magagawa. Isa na po siya ordinaryong mamamayan ngayon mga bayan Isa po ang pinaka dyan sa Congress. Tawagin na po natin pinaka-engot pinaka-engot na congressman. Kala mo tagal namin naghantay para makaalis ka lang dyan ang pinaka-engot na congressman, sa wakas wala na. Palakpakan Congressman Paduano. Okay, tuloy natin kay Congressman Marcoleta, kay Senator Marcoleta. Senator, pasok po.
Yes, magandang hapon sa inyo, Wedge. At kasama natin ngayon si Senator-elect Rodante Marcoleta na fresh mula sa kanyang proclamation. Sir, kamusta? Ano pong nararamdaman natin ngayon? Siyempre, masaya tayo sapagkat naihayag natin ang ating pagpapasalamat sa lahat ng kinaukulan na sumuporta sa atin. Alam naman natin kung sino yung pinakamalaking sumuporta sa atin. Hindi ko lang siyempre masabi ng diretso, pero alam naman ng buong Pilipinas kung sino ang talagang sumuporta para na may panalo po natin ang ating kandidatura. Pag upo sa Senado, ano po yung mga panukalang batas na priority po ninyo? Ay, hindi ko naman itinago yan eh. Talagang gustong-gusto kong maibaba ang singil ng kuryente sa ating bansa at talagang pagsisikapan nating magawa yan sa lalong madaling panahon. Alam kong mahirap yan sapagkat napakarami ang stakeholders dyan at alam natin ang mga babangkain natin dyan. Ngunit, alam ko na may pamamaraan naman sa batas at kung makakatulong lahat ang aking mga kasama dito sa Senado, yun naman ang aking inaasahan. Palagay ko makakamit natin yan. Lalong-lalo na yung pangkabuhayan ng bansa natin. Kailangan na natin talaga itong iangat. Marami talagang hirap na sapagkat ang presyo ng mga bilihin ngayon, lalo na ang pagkain talagang hindi na umaabot yung malit na kinikita ng mga pangkaraniwang magagawa. Kung babalikan nga natin yung mga episode ni Congressman Marcoleta sa Net25, kanya nga mong inilatag yung gusto niyang mangyari, mga kabayan. Ano po yun? Doon po sa mawawala na po yung mga ayuda. Yung na yan, yung 4-piece na yan, yung tupad na yan, at yung akap na yan. Bakit, mga kabayan? Kasi yung mga nabibigyan dyan, alam nyo, mga kabayan, pinagsusugal lang po eh. Yung iba po pinagpapariband. Ibis ipambili po ng mga ulam nila at pagkain, pinagsusugal, iba pinakamatindi dyan, pinandodroga pa eh. Ngayon, mga kabayan, pag si Congressman Marcoleta po ang manalo, nanalo na po si Congressman Marcoleta, kanya pong gagawin na yung kuryente po natin, hindi lang po yung mahihirap, bagkus kasama po lahat ng middle class at ng buong Pilipino, makakaranas po ng ginawa dyan sa kuryente. Ano po yung sinasabi ko? Yung mababawasan po ng at least 2,000 pesos yung kuryente po natin. Napakaganda po. Hindi lang po yung siyempre tayo mga middle class, nagtatrabaho po tayo, di ba? Kailangan din po natin ng ayuda. Hindi lang po yung mga nakatambay dyan ng mga tamad. Nakapahila-hilata lang po. Tapos, pipila lang, may pera na. Siyempre tayo mga middle class, mga kabayan, kailangan din po natin ng tulong. At andyan na po si Congressman Marcoleta, asahan po natin yan. Hindi man po ngayong first year niya sa term. At least, bago siya bumaba, magawa po niya na magka-menos po ng 2,000 pesos sa bill natin sa kuryente. Palakpakan po natin. Yan po yung napanood ko dun sa Net25 eh. Okay, tuloy po natin. Wedge, meron ding linya ng komunikasyon kay Senator Marcoleta. Baka meron kayong gustong itanong ni Weng? Senator, hindi ako sanay ng Senator Marcoleta, napansin namin kanina dun sa iyong mensahe ay medyo naging emotional po kayo. Pwede ba namin malaman ano yung rason bakit parang emotional po kayo dun sa inyong mensahe? Emotional ba ako? Sa tingin ko, sinabi ko lang yung dapat na sabihin sapagkat nalalaman ko naman kung ano ang kalagayan ng bansa natin. At mas nakararami pa itong gusto na lang, puro akusasyon na lang. Pinakamaganda solusyon. Tulungan, hindi yung hidwaan. Yun ang importante. Kaya kung ako'y naging emotional man, palagay ko nabigyan ko lang ng emphasis ang gusto ko talagang sabihin. Sapagkat sa pagsisimula ng trabaho para ayusin mo isang bansa, kailangan walang gulo. Kailangan may pagtutulungan. Kapag hindi tayo nag-umpisa sa pagtutulungan, baka kung saan tayo mapunta. Yun lang naman ang gusto kong
bigyan ng diin sa aking pagsasalita. Pwede, At hindi pansarili. Yun ang gusto ko kasing itama. Hindi pansarili ang pagsiservisyo, kundi pagsisilbi sa higit na nakararami. Senator Marcoleta, pwede bang kayo ay maging tulay or bridge para po pagkasunduin ang, sabihin natin, magkakaibang partido dyan sa Senado? Kasi kung patuloy po magkakawatak-watak yan, kahit napakaganda ng mga panukala, wala mangyayari kung pag maglalabanan lang po parati. Oo, ako naman, nakalaan na maging tulay tayo sa pagkakaisa, sa pagkakaunawa lahat ng stakeholders para umunad ang bansa natin. Nakalaan ako na ako ang gawin nilang tulay. At ako siguro ang, kung kinakailangan pilitin natin sila, ay gawin natin. Baka sakali, magkaintindihan kami. Ayun. Siguro, one last point po, Senator Marcoleta. Bukod dun sa mensahe ninyo kanina, may mensahe pa ba kayong gustong iparating sa mga kababayan natin na sa tingin ninyo dapat mabigyang diin sa kanila? Ayun nga, yung gusto kong mabigyan ng diin ay iwasan na natin yung paligsahan sa pagsisisihan. Ang kunin na lang natin, makahanap tayo ng mabubisang pamamaraan para sa pag-unlad ng bansa. Hindi. Mga congressman dyan, ha? Nandiyan sa kamera, ha? Makinig po kayo kay Congressman Marcoleta. Hindi yung puro kayo pasikat. Ha? Ang gawin ninyo, ang isipin ninyo dapat kung paano kayo makatulong sa mga mamamayang Pilipino. Tama po siya sabi ni Senator Marcoleta Di ba? Puro kayo pasikat. Puro kayo presscon. Patay tirada kayo sa pangalawang Pangulo. Yung Pangulo nyo, hindi nyo tinitira. Di ba? Daming mali, hindi nyo tinitira. Di ba? Kung titirahin nyo si BP, dapat tirahin nyo rin si Bongbong Marcos. Di ba? Kasi nasa isang magkakasama sila ginagawa ninyo, pinipili lang ninyo, titirahin ninyo napapala po ninyo. Nalagas po kayo dyan. Ha? Lalo ka na abante. Ano ka na ngayon? Mag-praise the Lord, hallelujah ka na ngayon, panahon mo na, dahil talo ka may time ka na para dyan sa church mo. Si Paduano, ano ka rin ngayon? Paduano? Karapali. Dapat sa'yo, hindi karapali, dapat sa'yo kapal Puro kayo pasikat Imbis na iniisip ninyo, makagawa ng batas, paano matutulungan ng mga tao, ginawa ninyong ayuda nation ng Pilipinas para lang sa inyo magpasalamat, para isipin ng mga tao. Di ba? Ay, binigyan ako ni Congressman. Usang nga lang buhay Hindi nyo iniisip yung karamihan. Di ba? Bagong buhay na kayo dyan, dyan si Senator Marcoleta, mahiya naman kayo. Maunting hiya naman. Yung mga congressman dyan na nambubuli kay Senator Marcoleta. Baka magulat kayo, bukas makalawa, tumakbong Pangulo yan. Yari kayo ngayon. Hindi nga, totoo. Magulat kayo, bukas makalawa. Diba? Bigla kayong iblap ni BP Inday. Biglang itulak ni BP Inday si Congressman Marcoleta magpangulas no 2028. Hindi nga kayo lahat. Yung binubuli nyo dyan sa congressman, biglang naging Pangulo, durog kayo. Diba? Huwag kasi kayo nang bubuli. Huwag kayo masyadong mayabang. Di porket kasama nyo dyan. Di porket kasama nyo, sisigaw-sigawan nyo lang dyan. Di nyo bibigyan ng pagkakataon magsalita. Nagulat kayo, senador na, naungusan pa kayo. Nakakaya kayo. Senator Marcoleta, tuloy mo, sir. Yung batuhan ng walang patid na akusasyon. Samantalang ang kinakailangan ay makahanap ka ng lunas para sa napakaraming problema ng bansa. Wala nang hihigit pa rito Sa dami ng problemang ito, kapag hindi natin ito in-address, at paano natin na-addressin kung paragi na lang ito, nakaharap na naman tayo sa impeachment. Kailangan maintindihan nila Ito lamang impeachment na parang nakabara sa lamunan natin. Paano kang
Paano mong malulunok ang pagkain mo kung barado ang lalamunan mo? Nag-aaway-away ang ating mga opisyalis. Alam mo, itong dapat na mabigyan ng din sa kanila, maintindihan nila na walang patutunguhan yung pag-aaway-away. Yan ang gusto kong bigyan ng din. Sa una pa lang na pagkakataon siguro na pag-usapan natin ng impeachment siguro, gagawa na ako ng paraan na itiigil na natin ito. Ewan ko kung kaya nilang isulong yan. Pero sa ganang akin, doon pa lamang siguro na pag-uusapan ng 20th Congress siguro, sapagkat hindi na matatapos sa 19th Congress ito eh. Kapag dating sa 20th Senate halimbawa, magkakaroon na dyan ng diskusyon. Magkakaroon dyan ng debate, palagay ko eh. Hindi ko malaman paano nila ilalaban na ang impeachment na isinulong ng 19th Congress ay parang ganun na lamang, itutuloy mo na lamang sa 20th Congress ng walang kaukulang mga batas na maaaring mapagsaligan. Dito lang ay gusto ko nang tapusin. Dito lang kailangan na nating pagtalunan. Dapat mo bang i-turn over sa 20th Congress yung ginawa ng 19th Congress? Yan ang issue dyan eh. Senator Marcoleta, si Wedge po ito, may mga lumalabas sa social media na gusto ho kayong iluklok bigang magiging Senate President ng papasok na 20th Congress. Sino raw ang magluluklok sa akin? Parang ipinupush po yan ng mga netizen. nila ko, okay. Alam nga naman tatanggihan ko pag niluklok nila ako. Di ba? Wala naman sigurong tatanggi dyan. Meron hong mga lumalabas na kayo raw po ang susunod na Miriam Defensor Santiago ng Senado ngayon. Senator Marcoleta. Siguro doon sa patakaran ng kanyang paglalatag ng kanyang mga gustong gawin, yung kanyang mga pamantayan, yung kanyang... Dahil sa abogado rin siya, so siguro doon nagkakapareho kami ng approach sapagkat siya o ako parehong nakabatay lang sa batas ang gusto naming paraan ng paglalatag ng kung anumang aksyon ang gagawin namin. At siguro dahil sa may katapangan siya, ako naman siguro may konting tapang sapagkat pag tama talaga, kahit saan tayo mapunta talaga naman makikipag-away tayo. Kahit nagawan pa nila ako ng hopya. Alam mo naman yun. Yeah. Oo nga, may hopya pa rin daw, Senator Marcoleta. Congratulations, Senator. Congratulations po, Senator Rodante Marcoleta. Salamat po. Salamat po sa inyo. Mga bayan, narinig po ninyo yan. Sana po, supportahan po natin si Congressman Marcoleta. At sa mga dyan, mga mayayabang dyan na talunan, yung mga walang sa kapangyarihan, Paduano, contempt mo! Patawag mo! Ano, Abante? Ito si Abante to, anak ni Judas. Anak ko ni Judas. Ano? Tawag nyo! Contempt nyo! Contempt nyo! Kala nyo, sige na mga bayan, paalam.